Timer starts now. Okay. So, tingin ko medyo naayos yung audio. Ayos ba? Naman na. May na-adjust lang ako konti dito sa recording natin na app. So, ewan lang kung lumakas. Di lumakas. So, balik tayo sa ating inventory system. Karugtong-tong yung araw nung ginawa natin sa item receiving. Session 20 na tayo. So, let's code. So, saan ba tayo natapos? Ito nga, yung in-edit ko dito, yung information. So, tinanggal natin yung ibang information sa grid para hindi siya, excuse me, ganoon kabigat. Kasi kung meron ka dyang mga thousands, ilang libong item na. So, babagal talaga. So, ang i-display lang natin is yung item. Yan. Plus yung pag sinelect natin on demand, yung tawag doon. Pag sinelect mo, tsaka pa lang siya magdi-display ng information niya. So, display muna natin lahat dito. So, delete tayo. Lagyan natin ng brand at tsaka expiry. Ito lang naman yata. So, iba dadagdag pa natin mamaya. So, balik tayo sa item master. Expiry yung isa. Expiry date display. Take effect ba? Hindi. Dapat i-build natin ulit. Mamaya. Brand, ito yung type. So, yan muna. Okay. So, tingin ko ito na yung end ng ating item receiving muna ngayon. Para hindi naman boring na edit lang tayo ng edit ng receiving, na achieve naman natin yung goal natin na achieve. Pwedeng na i-display yung na mag-add tayo ng quantity. So, ayos na siguro yan. Hello. Lupit. Lagyan natin ng light yellow. Yan. Para parang information talaga siya. Tapos, i-bold niya natin yung mga information na to. Ay. Bakit? Yan. So, naka-bold siya. Tapos, natin 12. Okay. Okay. Tapos, ito naman. I-dim lang natin. Ay, nako talaga. Yan, para hindi siya masyadong ako na talaga. Okay na yan. Ako na yan. Hindi natin itong anong border.
So, syempre kasi kami lang naman yung gagamit nito. Ang bala ko dito, yung medyo malapad na kasi ito hindi naman, ito yung gagamitin nila na monitor para sa POS eh. Yan, okay na yan. Diba? At least na-distribute natin yung loading. So, yung wala pang barcode. Oh. Diba? Medyo mabilis na siya. Saan yung prices? Ay, naku, hindi ko na-display yung mga price pala. Yun yung importante ah. Yung quantity, yung price. Ano? Sige, paglaro na lang natin yung item natin. So, maghahanap-hanap ako ng sample ng POS na design. Tapos, gawin natin reference. So, on hand yung ano natin. May secure na tayo, may glass. Reorder limit. Ito. Ito kakaiba siya. So, on hand natin. Tapos, ang purpose ng reorder limit ay syempre, pag bumaba na siya dyan, kailangan mo na siyang i-order ulit. Okay. Not receiving. I-hide natin tong unit. Redundant. Dagdagan pa natin ng isa. Yung transaction niya. Kasi masyadong malaki pa naman yung space. Tingin ko kasi mas maliit na space.
O, diba? Cute pa rin naman siya kahit sa maliit na space. Okay, lagyan muna natin ng transactional, sayang yung time. Okay, 10 minutes pa lang. May 50 tayo. Okay, pasok natin yung ano. So, ang gusto ko mangyari dito, kukunin ko lahat ng item, yung last niya ng mga receivings. Ganun. So, sige, tara, trabahuin natin. Item receiving. Hindi. So, syempre, anong basehan natin? Yung D at saka yung H. So, dali naman yan. Ibig sabihin, tingnan natin lahat ng come on. Yun, item. So, select natin dito. From where? Just me. So, syempre, kung kailan siya na-receive, yun lang naman yung kailangan natin i-display. So, una, yan. So, syempre, yung posted lang yung kailangan natin. Ano? And status is equals to key. Siyempre, kung kanino, next time na tayo sa received by. Ilan yung na-receive na quantity. So, yung purchase unit quantity, purchase unit, ganun. So, syempre, kailangan natin ng purchase unit. Come on. Wala na, naghang na. Bumigay na.
sabihin natin yung item ID natin. Random tayo. Ito pala, ID. Sabihin natin yung mga Nescafe natin. Ito. Original 35. Isang beses lang. Mayroon dito. Marami. Yan yung classic. 37. Yun. So, order natin to. Order by receiving. Posted date na lang. Add. So, ibig sabihin, quantity 1 dozen. So, sabihin natin dito, may conversion to. Yan. So, total D quantity multiply natin yan ng as total QTY. So, hindi display natin, yun o, 12. So, 2 dozens, ito hindi display natin. Ibig sabihin, ito yung total na nalagay, excuse me, nalagay natin sa stocks natin nung mga receiving natin. So, receiving date kay vendor na to, total quantity, okay, yun, 7 sachet, yun, okay na yun. Dapat pala kung sachet lang, hindi na ako nalagay ng pack ng 1. Sorry naman. So, ibig sabihin, yung unit data niya 12. Yan. Sachet, ganun. Kasi magiging masagwa kapag palitan natin para medyo sa masagwa nga. So ito yung mga unit natin, purchase unit. Sample lang naman to. Okay lang naman pala. Yan, 1 sachet, pero ayusin natin to. Dapat sachet lang kapag 1. Pangit naman pag 10 o 1. Or sa replace natin, pwede naman siguro try natin para date set purchase unit disk. So, yung 1, yung may space, i-update natin. Okay. Tingnan natin, good luck. TG. Ayun, nice na yan. Ayun lang. Sachet. Wala kasing space. Sige. Where? Sinayang yung oras sa kaka-update sa backend, no? Kasi dapat may updating yun. Yun na, okay na yun. Okay, see, pack. Meron pack all 6. Yan, pwede na muna yun. So, pwede na natin ito ngayon i-display.
Bilis. Masyado tayong natuwa dun Receiving pa din yan. Receiving query. Or nasa item. Ito. Okay, yun na. Ready na siya. So, pagpunta tayo ngayon sa item natin. Bilis. So, total nandito na tayo. Burahin na lang natin yung unit. Hide din natin yung masyado kang malaki bata. Okay din sa'yo. Tapos dito naman ito natin white. Parang gusto kong ilipat tong ilipat natin para medyo mas maganda tingnan. Bilis. Ito may skew naman siya, di ba? Pwede natin itong ilitan. Tapos yung barcode, saan natin nalagay? Hindi naman ganyan pala kaya dapat eh. Tingin ko itong gagawin ko na lang.
Bakit ka nag-insert doon? Yan, parang ganyan. So, ibig sabihin, ito. Bilis. Bagal talaga ako. Yan. Parang ganito. Parang ganito. Call span 2. Yan. Duck. Yan. Tapos ito. Duck. Fill. Call span 2. So, sana may imagine nyo yung gusto ko mangyari dito. Kasi yung purchase unit, hindi naman yung ganun. Ako, 30 minutes na tayo. So, ito, dapat percentage siya. Kaya ito yung absolute. Yan. Hindi ka naman kasi dumadami yan. So, ibig sabihin, ito pangalanan natin ito ng receiving. Tapos ito sabihin natin adjustment. Ayan. So ano yung information natin sa receiving? So display natin dito move. So, syempre, kung kailan yung last na posted. Hindi, yung receiving pala dapat. So, vendor name. Quantity.
Pumapalag siya kasi nandun na daw siya. Just me. Yeah. I-display ko pa ba yung price? Account. Siyempre. Yan, tingnan natin yan. Wala na, hindi na ako sasalita. Okay na yan. Data source.
maganda kasi pag kita mo agad yung nangyayari sa item mo. Para alam mo kung bakit siya nagkaroon ng ganong quantity. So, may 20 minutes pa tayo. Marami pa tayong pwedeng anahin. Stop na natin yung receiving. Papunta na tayo sa exciting na part. So, item master. Dapat next time lagyan natin to ng bakit wala? Sa mga Nescafe pala yung marami. Yun, So dito makikita ko na pangit naman ng barcode na display. Dito makikita ko na kung ano yung last ko na receiving na ginawa. Yan. Kung may adjustment, dito ako din makikita. Okay. Yan. Amount total quantity. Yan. Okay na yan. UTY. Hindi nag-display kasi pinalitan ko pala. Saglit ayusin natin. Tagal pa naman. 20 minutes pa tayo. Kasi medyo malapad nga ito eh. Nag-count ka. Bilis. Grabe, ang bagal. Yan, kasi dapat wala yung rep na yan. Yan, okay na yan. May maganda ito dapat. Ayan. Dapat mas maano. Yun. Tingnan niya, maganda. Pag nilagyan natin to next time ng yung progress bar or background worker, hindi yun parang mag-flicker. Pero next time na yun. Relax na yan. Dito sa baba, kasi hindi naman to yung purchase at saka selling, hindi naman to ganun kadami. Okay lang yun, pwede. Liit lang yun dyan. Yun. So, last na receiving is ito. Kita na natin yun, yung receiving yun. Yun, kung marami kang receiving, pwede kang mag-top lang dyan, 100. Wala ka namang pakialam sa mga previous pa eh. Sabihin natin, top 50 mo na receiving sa item na yan.
Yan. Okay na. Nescafe. So, pwede na itong gamitin para gawin natin tong thumbnail. Thumbnail. So, saglit lang. Session 20. Item master. Yan. Grabe naman yun. Dapat pinili ko muna yung may icon. Yun, may icon. Pwede na ba yan? Okay, pwede na yan. Yan na, medyo dumadami na yung information natin sa ating item master. Meron pa pala dito next time yung last selling niya na naman. Yung selling niya. Sinama ko na dito pati yung mamaya na nga. Isip muna tayo. Wala pang mga reorder limit. Pero pwede na to. Basic. Tingnan ko nga kung gaano siya kabagal kapag meron kang 10,000 na items. Kasi nagtanong-tanong ako kung ilan yung mga sample nila na item. Dami daw. 10,000. Boss, ikaw na bahala mag-research. Walang onan. Sige, sampulanin natin. Mega Spanish style. So, can dapat to. Unit niya. Can. Oh, okay naman purchase pala. Sorry. Oh, bakit wala? Hindi namin dami nang pwedeng gamitin. Ito talaga. Kilograms, weight, volume. Sabihin natin dito siya. Case. Hindi niya ata yung papalitan ng case. Can pa rin siya. Dito tayo. Kasi yung mga previous natin yun na yung mga sample Ay, alam ko na. Kasi, hindi na natin nilagay yung kaya pala. Yung mga purchase unit niya. Sorry. Bakit tinanggal? Bilis. Kaya hindi ko matuloy na edit. Kaya mo kung kailangan ka may iusin, doon din siya maglolo ko.
Saan na yun? Ano bang kailangan niya? Nakalimutan ko na tuloy. Purchase unit. Item ID. Okay. So, unit. Tingnan mo, wala. Yan. Sinibasan sila. So, example tayo ng isang pagdadagdag ng quantity. Magre-receive tayo. So, yung mega Spanish style. Natin ha. So, una, lagyan natin dyan siyempre ng purchase unit. So, sabihin natin can naman to eh. Can. Yan. So, 1. Enter natin yan. Hayaan mo na yan. Tapos purchase unit ulit. Sabihin natin dozen. Plus 1. Siyempre 12 pala, sorry. Dozen. Dozen. Siyempre dozen na yan. Yan. Okay na yan. So, titingnan mo. Meron na siyang dalawang purchase unit. Ngayon, magre-receive tayo. Wala siyang quantity mega. So, may transaction tayo. Sabihin natin, namili tayo sa palengke. Palengke. Vendor mo palengke. Vendor. Sample lang naman. Oops, sorry. So, yan na. So, hanapin natin si Mega. Ano pangalan nun? Spanish pala. Sorry. Ito ang kailangan natin. Saan siya dito? Kasi dapat i-display natin yung brand item. Yan. So, may tayo dyan eh. May list tayo nun eh. Anong oras ba? 10 minutes pa. Kaya kaya yan. So, kasi dapat tulad nung ginawa natin sa item master, dapat naka-display din yung brand niya. Kasi malay mo marami yung Spanish style. Yun ito. Item search. Yun. Modify natin yung item search. Sure. Bilis.
So, okay. Balik tayo dun sa ating ayan. So, yun lang siya. Display lang natin siya. So, meron siyang, ano ba? Lego Mega. So, pag Mega, ito yung gusto natin lagyan, di ba? Enter natin. Sabihin natin 10 can yung binili ko kanina. Magkano? Sabihin natin 120. 132. Okay, 132. Yan. So, post natin to. So, 132 per can. So, dapat meron tayong 10 madadagdag doon. Posted na siya. Post natin to. Okay. Open master. Si Mega Spanish style. Ayun o. Yan. So, yung quantity nyo, tingnan nyo. On hand niya, 10 na. 10 cans. Total. Dapat total quantity. Kaya mo na. 10 can. Yan. 132 yung amount. Dapat pwede pa natin to i-divide natin per can. Oh, pwede. So, ibig sabihin, nga pala. Ano na lang to? For the sake of discussion na lang to. So, may 5 minutes pa tayo. Ganito naman. Ang plano ko dyan. So, namili ako ngayon. Pwede kong i-divide to So, syempre magkakaroon yun ng fraction. So, ganito yung bili ko niyan. Pwede ko yan i-update yung price base sa bili ko sa kanya. So, parang ganito. Yan. So, kung i-divide natin yan, yung receiving natin, item receiving. Anong item ay dito? 34. So, 34. So, 132. So, pwede tayo mag-suggest niyan ng amount. So, magkano yung bili ko sa kanya? Yung quantity ko lahat. Total quantity. So, that amount, divide natin siya sa as per QTY per quantity. So, tingnan natin. See? So, ibig sabihin, pwede ako mag-suggest na yung price sa kanya is 13.2. Tag 13. Bawa, ganito yung bili mo sa kanya. 13 na lang yan. 13.2. Sabihin natin, bibenta mo siya ng 15. Ganun. So, at least, alam mo na, base sa bili mo sa kanya. Tapos, sabihin natin, pag double click ko nito, tsak, di-display ko yung sa pricing naman to, wala na tong kinalaman sa quantity natin ng receiving pero kung paano natin i-update yung quantity ng Spanish natin brand sardines, kasi dito wala pang price so base sa bili natin sa kanya, pwede kong i-update yung price base dito. So paano ba natin binili? So eto yung sa 10 piraso yung bili mo sa kanya 132, sample lang bakit kasi 132 yung nilagay ko, nahirapan tuloy ako. So sabi doon 13.2 yung per canon. So pwede natin pag-pop up natin, i-display natin kung magkano yung idadagdag mo, yung mga 12% na VAT. Yan. So siya na yung automatic na magko-compute sa'yo. Pag update mo nun, yun yung magti-take effect as price mo. Diba? So, sabi na 22 daw yun 12% yung sa VAT. Tapos, 10% yung at idadagdag mo sa kanya. Parang ganun yung nangyayari. Kaya lang, paano naman yung mga nasa stocks mo pa? So, pwedeng hindi mo muna siya i-update.
yung price na sa sa'yo yun, or kung gusto mo i-update base sa receiving mo, ganun lang yun. Double click natin, display natin yung update ng price. Pag update natin ng price, yun maging bagong yung price. Diba? Wala ka lang i-solve ngayon. Nasa sa'yo lang yun kung yung luma mo i-retain mo pa din, or base sa last mo na update, i-update mo yung price. Diba? Ayos So, gagawa tayo ng configuration yun next time na automatic. Bawa magsasuggest siya ng 12%. Malay mo, pinalitan. Naging 5% na lang yung added natin sa VAT. So, may configuration din tayo dapat. Na kapag sinabi na, okay, magdagdag ka na ganito. Tapos ilan yung markup mo. Sabihin natin, 10% ng item na yun. So, automatic na di-display na lahat. Update price tayo. Ganun. Di ba, boss? No. Galing talaga ni boss. Yun na yun. Okay, saktong-saktong 1 hour. Okay na yun. Kape-kape na tayo. Kape-kape. Medyo bumilis nga siya kasi wala na dito sa grid. Yung ano natin. Yung buong loading natin ba. Nasa ano na siya. Nasa on demand na siya. Okay, so yun na. Next session, ewan ko kung insert pa natin to, yung mga kulang natin, pero additional features na lang yan. Okay na tayo sa receiving. Adjustment muna tayo bago masyado tayo na-excite sa ano sa POS. Isang transaction na lang, adjustment. Sige, isipan na lang natin kung ano yung maganda. Kung nasa mood tayo mag-adjustment muna. Ito, na transaction. Or, proceed tayo ng POS. Okay, so kita-kits. Timer stops now.